Ayun, praise the Lord. Welcome to Project Purpose. My name is Mar and I am your host. And today, brothers and sisters, I am so excited to present to you the guests of our podcast. Dahil noong unang mga podcast, we are interviewing the ministers, the pastors of every churches at hindi kasama ang kanilang wife. This episode is very interesting dahil today kasama ko ang aking classmate. Kasama ko ang aking classmate na isa sa mga idol ko na singer. Bawal tayo mag-idol pero gamitin ko lang yung salitang yon. She is our the Miss Axe of 2015. Hey, the Miss Axe. And then, ang kanyang pong husband ngayon is si Pastor Dennis, isa sa akin pong mga closest friend. Kapag nandiyan ako sa Pilipinas, ito yung lagi ko kasama sa kapihan. At ni minsan, isang beses ko pa lang siyang natalo sa chess at hindi na naulit yon mga kapatid. I am so excited to present to you the guests of the podcast for today. I am so excited kung ano man yung mapag-uusapan natin ngayong araw na ito. I hope and I believe na meron tayong mga lessons, testimonies na mauungkat, mga nakalipas na atin pong bubuksan muli, mga victories, mga trials na napagtagumpayan ng couple na ito. I have seen their ministry, na naranasan ko sila mga kapatid, nakita ko ang kanilang passion sa ministry, nakita ko ang fire, nakita ko ang flow ng anointing sa buhay ng mag-asawang ito. At hindi ko na patatagalin mga kapatid. Esther Lizelle, one of our anointed, talented singer of UPC Philippines, Pastor Dennis, he is now on leadership in youth leadership, and I am so blessed kung paano sila po dahan-dahan na inilagay ng Panginoon sa kanya pong plano. Let me present to you the guest of the show, Pastor Dennis and Sister Lizelle Ilardo. Let's Praise the go! Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank Isa you po so much. mapagpalang araw po sa ating lahat, all our viewers. Amen. Thank you for tuning in and thank you for privilege, Evangelist, Amen, Romar, for inviting us this project purpose. Amen. And this is it. This is it. This is it. Praise the Lord. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo. At sa aming internet connection, medyo slow mga kapatid. But by the help of God, nawa mag-push through to mga kapatid na doon sa live stream na ito. Thank you, Evangelist Romar, my classmate in Bible School, for inviting us to be one of your guests here in Project Purpose. Amen. And thank you so much din sa inyong dalawa. Salamat sa inyo pong pagtugon sa panyaya. Alam kong napaka-busy ng inyong schedule. At hindi ko i-cater ng matagal. And I hope na ma-cater namin ng maayos ng mga viewers at ma-cater ko na maayos ang inyong time. I know may mga schedule pa kayo today. At thank you so much pala mga kapatid sa mga atin pong mga supporter, mga nag-share ng live stream, sa mga nag-share ng mga nag-comment sa comment section, sa mga nag-send ng kanilang pong financial support. Thank you so much. Maaring kayo po yung nag-send ng 50 stars, 100 stars, 500 stars, or 1,000 stars. The Lord will bless you. Thank you so much for your support. I am so excited. Let's go. Let's G. Sabi ni Pastor Jerv, this is Bisyo na every Tuesday ng tanghali. Thank you so much. Shout out sa ating pong mga viewers at sa ating pong mga listeners, sa ating pong mga friend na nasa online ngayon. Shout out sa inyo mga kapatid. You can send your comment on our comment section down below
if there is any questions and concern, mga kapatid, you can comment down below. Pastor Dens, friend, Sister Lizelle, alam kong may idea na ako sa inyong background sa ministry, background niyo sa buhay, but our viewers ay hindi pa sila aware sa ating pong sa inyo pong background sa ministry or background bago kayo nakakilala sa Panginoon. At pwede ba kayo magbigay ng overview sa journey nyo bago nyo nakilala ang Panginoon? Hindi ko alam kung sino mauna sa inyo, pero kayo nang bahala, mga kapatid. Praise God. So, unahan ko na po. Praise the Lord. So, way back sa 2006, amen. Ako po ay nabaptize sa Tacloban City. Amen. Under Pastor John Montera, OAWM Tacloban. When I was 15 years old, I was baptized. But at my age, when I was 7 or 6, even ako na po ay na-attend po ng church. Ako po na-invite ng Pentecostal church. Ito na po yung kinamulatan ko hanggang tuloy-tuloy po yung burden at pagtuturo po ng salita ng Panginoon. At naging worker po ng simbahan ng Kalipayan Church under Pastor Amado Perez. At every time na naroon ako sa church, ay yun po, doon po lumalago po yung burden at passion sa mga gawa dahil palagi po akong sinasama sa mga Bible study at hindi ko alam na yun na pala yung process ng Panginoon para ako po ay gamitin niya sa ministry in the future. At palagi ko sinasabi na gusto ko na may katulad sa pastor namin na kung paano mangaral, magturo, at sila po naging inspiration ko sa ministry ngayon. Yung aking mga mentors, aking mga leaders, Pastor John Montera, Pastor Amado Perez, at yung Montera family na yung ginamit po ng Panginoon na upang ako po ay dalhin at makakilala po sa ating Panginoon. Hanggang po nag-aral sa Bible School, even lumuwas ng Maynila para mag-aral. And until now, praise God, patuloy pa rin po. Nagpapatuloy, even 17 years from 2006 until 2024. Amen. Ako po ay mag 17 years na po sa paglilingkod po sa ating Panginoon. And thank God na dati ako lang po naglilingkod sa Panginoon at ngayon po yung aking buong pamilya ay kasama ko rin po sa pananampalataya. I was first called by God and now, amen, my family, mga magulang ko na dating nag-persecute sa akin pero ngayon po ay naglilingkodan po sa ating Panginoon. Yan po ay sa kapurihan po ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Kung si Pastor po ay nadala ng kanila pong mga kapitbahay since nung bata po siya. So parang kung si Pastor Dennis ay nakaranas ng persecution, iba naman yung kay Sister Lizelle. Praise God. Ako po ay lumaki, pinanganak na nasa apostolikong pananampalataya. Ang aking pong mga magulang praise ay God. Naglilingkod sa Panginoon. Ang akin pong father ay former national evangelist ng United Pentecostal Church Philippines. Wow. At praise God. At yun po mga kapatid. So I was raised in the apostolic faith and the family na naglilingkod sa Panginoon. So hindi ko man po naranasan yung naranasan ni Pastor Dennis sa persecution ng family. Pero hindi pa rin mga kapatid exempted tayo na mga pastor's kids o mga anak na ng ministro sa mga trials and persecutions. At ano ba? Yun po mga kapatid. So prayer ko lang noon nung ako'y bata pa kasi lumaki nga ako sa pangangaral, sa pagsama sa aking magulang kung saan siya mangaral. Naging prayer ko na rin po since I was a child na kapag ako'y tumutong sa tamang edad ko na kung ako man ay dumating sa pag-aasawa, so gusto ko rin ay
makapang-asawa ko ng tulad ng aking magulang na Eh, nangangaral din ng salita ng Panginoon. At yun po ay tinugon ng Panginoon. So that was just a prayer of an 8-year-old child. No? At tinugon ng Panginoon when I was 20 plus years old na. So, tunay nga mga kapatid na alam ng Panginoon yung desire ng ating puso at kung ano man yung nakalulugod sa Kanya at kalooban niya mga kapatid ay pagkakaloob ng Panginoon. Yun po. wow. Sa murang edad mo, friend, sabi mo 7 years old ka na-invite sa church and then 15 years old ka na-baptize. Tinanggap mo yung Panginoon sa 15 years old. Pero 7 years old ka na-invite sa church. Since yung family mo ay hindi mananampalataya that time, ano yung setup sa bahay, friend? Since nabanggit mo na sila ay nagpe-persecute sa iyo at ngayon naglilingkod sa Panginoon, glory to God, salamat sa Diyos at ginamit ka ng Panginoon, nagkaroon ng ikaw ang naging blessing sa kanila na makilala nila ang Panginoon, but before the success, before the blessings, before their salvation, nabanggit mo na sila mismo, yung family mo ay nagpe-persecute sa'yo that time. Ano ang setup, friend, sa bahay? Yun po, sir. Pag nauwi po ako sa bahay, minsan pinapagalitan ako galing sa simbahan. Mhm. At may mga Sunday na yung kapatid ko tinatago yung aking sapatos. Minsan, ay ginagawa ko po, Sabado pa lang, tumatakas na ako sa bahay. Doon na pa ako sa neighbor namin nagtatago. At doon Wow. ako natutulog para kinaliguan, dinala ako makita. At pag sinasabi ng magulang ko, nandiyan pa si Dennis, sabi nila, wala po dito. Kaya sabi ko, talagang kung hindi ako gagawa ng action, talagang pipigil na ako mag-aral. At mag-aral at magsimba. At saka kung kailan linggo, marami pang inuutos sa akin na mag-igib ka, ganito, ganyan, para hindi ako makapagsimba. At minsan nawi ako pag Sunday ng tanghali, wala na pong kanin sa bahay, ulam. Sabi niya, doon ka na lang kasi nag-iba ka na. At lumalago yung burden sa akin puso. At pag may mga family gathering sa church, minsan ako lang mag-isa sa gilid kasi yung family ko tatay someday makasama ko rin nila. Kaya pag once na inibig ko siya sa simbahan, sabi nila, alam namin ang aming panampalataya, bahala ka na, sabi sa akin. Dumating yung time, friend, na pinapili ako ng magulang ko kung mag-aaral ba ako sa high school or magpapatuloy magsimba. Pero pinili ko pa rin ang maglingkod sa Panginoon. Ako po ay nagkaroon ng working student. Doon na po ako sa neighbor namin tumitira. Hanggang sa simbahan na po tumira noong mga time na yun kasi talagang may mga bawal. Ang mga damit ko pa nga nun, puro mga malalaki sa akin. Sapatos ko ang lalaki. Mga pantalon, puro mga bigay lang. Makasimba lang ako. So doon po nagsimula yung iyak ko sa Panginoon. Almost 10 years din bago siya na-convert. Ginamit po yung Yolanda, 2013, nang sila po ay lumuwas ng Maynila. Yung mga kapatid ko, magulang ko, sabi nila, gusto rin namin makilala yung Panginoon na nakilala mo. So, almost 10 years na fasting, prayer, iyak sa Bible School. Until now, nung una ko sila na-meet, nakasama sa church, nung ako nagpapastor, na grabe yung yakap ko sa magulang ko, tatay ko, na dating pinag-pray-pray ko na ngayon, kasama ko sa paglilingkod sa Panginoon. Grabe pala yung feeling sa puso na doon yung magulang mo, kasama mo ako puro sa Panginoon at umiyak na rin. And until now, by the grace of God, doon po sila ngayon sa Leyte, nagsisimba po at naglilingkod din po sa ating Panginoon. So may mga trials man, pero hindi naging hadlang dahil po naging nataniman tayo ng salita ng ating Panginoon. Nawi ka sa bahay, nanay mo, tatay mo, nagiinuman, talagang ikaw, talagang gusto, iba na kasing environment mo kasi Sunday school, namulat ka na sa salita ng Panginoon. At yun po, friend, salamat po sa kabutihan po ng ating Panginoon. Hindi ko alam kung iiyak ba ako sa live, mga kapatid.
Limit mo kami. Ang bihira yung kwento mo, friend. Matagal tayong nagsama dyan, friend. Hindi mo kinukwento sa akin yan. Panaychis lang tayo sa guardhouse eh. Hindi ako prepared sa kwento mo. Ah. Nai-imagine ko lang kasi mga kapatid. Sa murang edad na gusto mong maglingkod sa Diyos, may awareness ka na, conscious ka na merong Diyos, at gusto mong i-offer ang sarili mo sa Panginoon, gusto mong maging faithful sa Diyos, at kung meron kang gustong gawin sa murang edad, ang una mong ine-expect na magsusupport sa'yo, family mo. Relatives mo. Meron kang dreams, meron kang visions, meron kang goal sa buhay, ang unang ine-expect mo na magsusupport sa'yo, yung relatives and family mo. But most of the time, mga kapatid, hindi ito nangyayari. Kabaliktaran. Kaya maraming mga aspiring people that they have their dreams, they have their visions, they have their goals. And then nung nag-start na sila na gawin yung mga gusto nilang gawin sa buhay, at na-realize nila none of their families are supporting them, they stop doing what they want to do. Tinitigil nila yung mga gusto nilang gawin. Tinitigil nila yung mga goals nila because they expect their family to support them. Pero ito yung kabaliktaran. Friend, I upload kudos sa'yo, friend, sa mura mong edad. Nag-decide ka na ito yung dito na buhay yung salitang sinabi ng Panginoon na if you cannot hate your family, if you don't hate your brother, if you don't hate your sister, for me, you cannot be my disciple. Sa experience mo, friend, nag-manifest yung verse na yun, na-realize ko lang, ito yung verse na binabanggit ng Panginoon. That if you cannot hate your family, if you cannot hate your mother, if you cannot hate your father, if you cannot hate your sister, your brothers, you cannot be my disciples. For me, sabi ng Panginoon, if you cannot hate them, for me, you cannot be my disciples. Imagine yung trauma ng bata, ano? Ilang taong ka nung, friend? Between 7 years old to 15 years old? Palaki. Habang sa elementary hanggang nag-high school. Naroon yung talaga battle. Umiyak mag-isa. Minsan parang ayaw mo na magsimba. Parang nasa kong kaya death and life eh. Kung sabi mo, magpapatuloy ba ako kung balik ako sa mga kamunduhan gawain. Kaya nga. Kaya sinabi ko sa nanay, go ahead, friend. Sabi ko, saan gusto niyo ako gawin? Sa diskuhan o sa simbahan? Hindi talaga. Pero talagang napakasarap pa rin maglingkod sa Panginoon. Kasi maliit na porsyento lang ng mga teens or early teens ang may ganong desisyon sa buhay. Na instead of serving the Lord, instead of gumawa sa kalooban ng Panginoon, ang iba ay nasa barkada sa mga maling desisyon, sa mga maling gawain. Pero iba yung senaryo sa'yo, friend eh. Iba yung nangyari sa'yo. Iba yung ang naging desisyon mo sa buhay. Na instead of doing all these things, ang ginawa mo ay sumunod ka sa Panginoon. Kudos sa'yo, friend. Upload sa'yo. At ngayon, yung sacrifices mo ay nagbunga na. Yung sacrifices mo noon. Imagine, during family days sa church, hindi ko ma-imagine. Naka-mute yata kayo, friend. Yes po. Ayan. Nasa sulok ka lang eh.
nasa sulok ka lang eh. Kaya marami ako naging tatay sa simbahan, maging nanay na kakaunawa. Friend, ano yung feeling Naging na witness sila kung paano. ikwento mo sa amin yung feeling nung first time na nakasama mo sila sa church? Grabe. Yung di ko sir ma-express una pa lang, unang Sunday na habang sila nagbibihis pa kasi nakasama kami sa isang bahay. Nagbibihis pa lang sila, preparation pa lang sa pagsimba. Na kita mo na, nanay mo nagluluto na para sa'yo sa almusal niyo. Tapos nagpe-prepare na, simba tayo, ganun. Sabi ko, grabe yung feeling, parang nangangaral ka na nakaupo sila doon. Yung, di ko kasi parang, habang nangangaral, gusto mo nang humagulgul eh. Kaya doon sir, parang overwhelming. Dahil kahit ang mga anghel sa langit eh, nag-rejoice, lalo na ikaw talaga na kadugo, kung gaano ka compassionate sa ibang kaluluwa, hindi mo kamag-anak, hindi mo kadugo. How much more yung nagluwal sa'yo, nagpalaki sa'yo. Grabe yung compassion, yung heart mo talaga, parang lumulokso sa tuwa, sabi nga. Unexpressible na Wow. feeling talaga, sir. Na hanggang natutulog ka, hindi pa na ma-imagine na yung person na mayakap mo sila, malihans mo sila na sa church, talagang iba po talaga pag nasa Panginoon. At yung sabi nila, sila na mismo nagpatotoo na salamat sa anak namin na hindi kami sinukuan, na nag-pray sa amin. Doon habang nagpapatotoo sila sa church, yung parang gusto mo nang umiyak, sabi ko, lahat ito ay galing ko sa Panginoon talaga. Na hindi sumuko, manalangin sa kanila, tumulong sa kanila. Lahat ito ay sa Panginoon talaga. Kabaliktaran pa rin. Kabaliktaran kasi ang nangyayari sa'yo. Most of the times, ang parents yung nagpipray sa anak na pasaway. Ang parents yung hindi sumusuko sa anak. Yung parents yung nagsasakripisyo para sa anak. Pero ang nangyayari sa'yo ay ikaw yung hindi sumuko sa iyong magulang. Grabe yung burden na binigay ng Panginoon sa'yo at the early age. Na-realize mo, conscious ka na kaagad na there is a God na kailangan maglingkod sa Kanya. May Panginoon na kailangan nating ialay ang ating buhay sa Kanya. And then, after how many years, naglingkod sila sa Panginoon. Kaya mga kapatid, from being a persecutor, now they are your number one supporter. Amen. Pinipersecute ka nila noon. Hindi ko imagine yung tinatago yung tsinelas at sapatos mo para hindi ka lang makapag-church, no? Kaya habang nagkikwento, ka pa rin, hindi ko naiiyak ako na bawal umiyak sa live pero okay lang. Okay lang mga kapatid. Kasi ang experience mo, ang experience na yon ay isa sa mga testimony. Ito yung gusto ko dito sa ito yung gusto ko pag may mga na-invite akong mga guest, kapag kwentuhan, may mga nalalaman tayong testimony na for sure makapagbigay ng encouragement sa ating pong mga listeners na hindi mo dapat sinusukuan ng tao. Amen. Kasi darating talaga ang panahon, darating talagang oras na ang Diyos na mismo magkukonvict sa kanila. But huwag kang tumigil mag-pray, huwag kang tumigil mag-invite, huwag kang tumigil pangaralan sila, huwag kang tumigil na ipag-pray sila. One day, yung prayer mo ay sasagutin ng Panginoon. Hindi mo lang napansin, pero nung unang araw na nag-pray ka, narinig ka na ng Panginoon. And sometimes, as a human being, nawawala na kaagad yung patience natin sa tao. Nawawala na kaagad yung long suffering natin. Ayaw mo maglingkod sa Panginoon, hindi wag. Parang ganun mga kapatid. But the story of Pastor Dennis and his family mga kapatid is really amazing
ang Diyos talaga ay kumikilos, mga kapatid. Amen. Thank you friends sa story na yon. Marami pa sana akong i-unpack doon. Kaya lang limited yung time natin. So, gusto kong marinig yung story naman ni Sister Lizelle ng aking classmate. Sister Lizelle, parang ang story niyong dalawa ay magkasalungat, no? Mm. Kasi si Sister Lizelle ay pinanganak sa apostolic family. National evangelist ang kanyang father. Shout out kay father sa kanya pong dedication sa ministry, sa kanya pong sacrifices bago sa amin, bago lumabas itong mga batang evangelist ngayon. Si Evangelist Torreja ang nagsimula. Silang mga elders namin as evangelist ang nagsimula ng mga pangangaral at mga himala na naranasan nila. Sir Lizelle, it's your time to shine. It's your time. Ayun na, ano ba yun? Ayun po, tawag na ito. Simula nung ako'y nagkaisip, Anxious. na nabuhay. Praise God. Na-train ako sa mga gawain. Lalo na nung bata ako ay national evangelist kasi si Papa nung time na yun, kung saan siya mangaral, nandun din kami, mga anak niya. Kaya lang nung time na na-assign na siya sa part ng Bicol, transfer din kami doon mga kapatid ko. Sa side naman ng mama ko kasi Bicolana si mother. Mahirap din, no, na tumira ka sa hindi mo kapananampalataya. So kami po ay tumira din ng mga kapatid ko. Si mama ko po kasi nagtrabaho sa ibang bansa. So almost 11 years siya na nagtrabaho abroad. At si Papa naman ay weekly kasi ang schedule ng evangelist noon, from Monday to Sunday. Papunta siya sa isang lugar, sa isang church. So may crusade yun buong week and then Sunday yung mga ngaral. So ganun po yung kumbaga yung naging life ni Papa noon. At kung saan kami madala, kung nung time na nandito po sa NCR na assign, nakakasama kami magkakapatid. At kung nung time naman na na-assign sa Bicol, may time din na nakakasama kami pero bihira kasi malalayo yung mga lugar noon at hindi, syempre bilang evangelist wala namang ibang source of income mga kapatid. At yun nga, naranasan kong bilang bata pa, naranasan ko rin yung hirap na naglilingkod ka sa Panginoon at nakatira ka sa hindi mo kapananampalataya. So, ang experience ko naman doon mga kapatid, nung ako'y bata, ilang taon na ba ako naman? Grade 6. Doon kasi ako nag-grade 6 sa Bicol. Ang church doon ay sa kabilang bayan pa. Nasa Nabua kami. Ang church doon ay nasa Iriga. So, wala kaming pamasahe, magkapatid, hindi kami binibigyan ang pamasahe ng lola ko doon, ng mga kamag-anak doon. At ang ginawa sabi nung lola ko, sige, para may pamasahe kayo, mag-ani kayo ng palay. So bilang bata, hindi naman kami lumaki sa probinsya. So para lang makapag-produce kami ng pamasahe, para lang makapag-church. Wow. Go ahead, okay lang umiyak. Okay lang umiyak. Kasi malayo yung mga magulang. Pasensya na po kayo. Sa murang edad, naranasan po namin na pag-ani ng palay kahit hindi
Hindi kami marunong gumamit ng gapas. Hindi ako sanay sa bukid. Hindi kami sanay sa bukid. Pero para lang mga kapatid, yung desire namin na makarating ng church, gagawin namin lahat para makarating ng church. So, yun nga, nagapas pa yung aking daliri. Meron pa akong dito. Meron pa May akong ebidensya ka tekla dito. may ebidensya ka pa ng nakaraan, ah. Yes. Oo. May tekla ako dito. Kasi, akala ko palay pa yung ginala. Pero yung daliri ko na pala. At bilang bata, nagkaroon ka ng sugat, feeling mo mamamatay ka na. So, grabe yung iyak ko noon. Sabi nung kapatid ko, dumudugo yung dumudugo yung Tapos, sobrang ninig ko noon kasi bata pa ako eh. Grabe yung iyak ko, feeling ko mamamatay na ako. Nahiwaan ako dito mga kapatid. Muntik na maputol yung hililuin ko. Muntik na siyang maputol. Pero, yun nga, in short, naani yung palay. So, binibilad pa namin. Tapos, binenta mga kapatid. Hindi naman ganun kalakihan yung, pag bibenta ka ng palay sa probinsya eh. In short, nakakuha kami ng pamasahe, nakapag-produce kami ng pamasahe. 3 kami magkakapatid ko, yung nandoon, yung time na yun. Yung sinundan ko, si Sister Leia, na asawa na rin ng pastor ngayon sa Leyte, din ako at yung bunso namin. Nung Sunday na magpapaalam na kami sa lola ko para magsimba, hindi kami pinayagan. Kaya grabe yung iyak namin mga kapatid ko. Pero nagpipray kami sa Panginoon. Yun yung hindi ko makakalimutan na tinuro sa amin ng mga magulang namin. Yung kahalagahan ng nalangin. Every night, tulod kami magkakapatid. Kaming 3. May maglilid sa prayer. Either ako o yung si Sister Leia, si Pastor Leia. At palaging prayer na, Lord, sana bukas dumating si Papa o kaya si Kuya. At tinutugon ng Panginoon yung mga kapatid. Kinabukasan, maririnig namin sa pintuan, may nagpapagpag ng sapatos. At yun na nga, si Papa ko, mga kapatid, ay dumating. So kapag hindi kasi si Papa, makakapagsimba kami. At napapayagan kami mga kapatid. So, yun lang po yung kumbaga, yung time na nung pagkabata, yun lang yung hindi ko makakalimutan ng karanasan mga kapatid. At marami pa po mga pagsubok na inalaw ng Panginoon para po maging matibay sa pananampalataya. And of course, syempre yung malayo sa nanay, malayo sa ina. Pero yung isa rin sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung katatagan din po ng mother ko sa pananampalataya at yung palaging pinagpipray kami kahit over the phone kasi doon telepono pa eh. Tatawag pa kami, maghuhulog pa kami ng coins para lang makausap si mama ko. Hindi ko naranasan. Noon, voice tape pa. Wala pang ganyan. Wala pang messenger, natatawagan mo lang, video call. So noon, kailangan mo pang i-record yung boses mo para lang makarating sa ibang bansa, yung mensahe na gusto mo makarating. So ganun mga kapatid, walang video call noon. Kaya salamat po sa Panginoon na through those trials ay lalong pinagtibay ng Panginoon by the grace of God yung pananampalataya. Hanggang sa yun nga po, hanggang sa nakapag-Bible school at nakapag-asawa at ngayon yung nasa ministry na kapag-Christ. Marami pang baka magkulang yung oras natin. Ito ko lahat. Kung wala lang kayong ibang schedule ngayon ang dami pa sana nating mapag-uusapan. I am so thankful. Thank you so much sa inyong dalawa. Salamat, Pastor Den, sa pagiging transparent mo sa iyong testimony. Matagal nating tayo nagsama, Sister Lizelle, sa Bible School. Wala ka man lang nakwento sa akin na ganyang nakakaiyak na pangyayari sa buhay mo. dito pa talaga sa live. But thank you so much, Sister Lizelle, for being transparent.
for uh, for being honest sa testimony mo sa buhay. And I am so thankful. Maraming nagko-comment dito na nagpapasalamat sila. Your dedication to the Lord. Maraming nag-agree na ang prayer ay tinutugon ng Panginoon. Kasi nai-imagine ko lang yung bata ka pa noon, at sabi ng lola mo, wag gusto mo mag-church, mag-apas kayo ng palay, which is hindi mo alam gagawin, pero dahil gusto mo mag-church, ginawa mo para ka lang makapag-church. And yung araw na dapat mag-church na kayo, hindi kayo pinayagan, which is very disappointing. At makikita natin doon na ilang taon kayo noon, Sister Lizelle? Mga nasa 11, 12, ganyan. Sa edad na 10 years old, yung dedication, yung kagustuhan mo pumunta sa church at maglingkod sa Panginoon, kakaiba eh. Gusto kong i-appreciate yung mga magulang mo at ang ating pong former evangelist. Thank you so much for raising your child, having the consciousness, having the awareness na mayroong Diyos. Thank you so much sa parents. Shout out sa parents nyo. Shout out sa parents mo for raising their children na nagpapakilala na mayroong Diyos. Kasi sa murang edad, meron nang nailagay sa puso mo na every Sunday para sa Panginoon to. Every Sunday dapat may Diyos tayong wino-worship. Every week dapat meron tayong kinikilalang Panginoon sa murang edad na itanim na yon. Although that time hindi ka pa aware sa buong kwento ng gospel, sa buong kwento kung paano sumasagot ng panalangin ng Panginoon, hindi mo pa na master yung lahat ng flow ng paglilingkod sa Panginoon, pero yung dedication that this day maglilingkod ako sa Panginoon. This day, mag-worship ako sa Panginoon. Ngayong Sunday, pupunta ako sa church. Nagsimula yon sa iyong mga magulang. Kaya, thank you so much for shout out sa iyong magulang. At sa kanilang faithfulness sa Panginoon, na hindi natin napapansin yung faithfulness ng magulang natin ay naani natin ngayon. Yung faithfulness, yung prayers nila para sa atin. Although hindi pare-pareho ng experience tayo sa atin pong mga magulang, ito yung lagi kong binabanggit na hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung wala yung panalangin ng mga magulang ko. Personally, alam ko sa sarili ko na talagang pariwara ako mag-isip eh. Wala. Pwede ko sabihin yan dito? Anyway, podcast ko to. Sideway ako mag-isip bago ako tinawag ng Panginoon. Although laki ako sa ministry, laki ako sa pioneering, anak ako ng pastor. But na-raise ako sa environment na although lagi ako nasa gawain, lumaki ako sa environment na aside from ministry, itong mga barkada before, doon na-impluwensyahan ako ng marami. But then again, every now and then, kapag kami natutulog, mga maliliit pa kami, elementary days, kapag natutulog kami, napapansin ko na lang na nililayhan sa ako ni Papa minsan, nililayhan sa ako ni Mama minsan. That time, hindi ko pa na-appreciate yung prayers nila. That time, hindi ko pa na-appreciate yung faithfulness nila. That time, hindi ko pa na-appreciate yung sacrifices nila para sa kanilang mga anak.
But na-realize ko na lang in the latter part of my ministry, ngayon, na-realize ko na lang na kung saan man ako kung saan man ako ngayon, ito ay dahil sa mga panalangin ng aking magulang. Kung nasaan man tayo ngayon, ito ay dahil sa faithfulness ng ating mga magulang. Thank you, Lord. Ang title ng podcast, ng episode na ito is Tears in the Ministry. Yeah, kung tanong ako. Pambira kayong dalawa, pinapaiyak niyo ako. Simula pa lang eh. Wala pa, introduction pa lang to, ha? Introduction pa lang. Friend, ang nangyari sa inyo, alam ko, nag-start kayong nag-pioneer after nyong ikasal. If I'm not mistaken. Yes. Tama? Yes po. Nandun ako nung Yes, kasal, po. nandun ako nung kasal nyo eh. Nakita ko yung pag sinabi ni Pastor na kiss the bride. Nandun ako, kala nyo ha. So, Sister Lizelle kasi mga kapatid is my classmate in Bible school. Nag-enroll kami in 2013, graduate kami ng 2015. At si Pastor Dennis naman ay ang aking karelebo sa Bible school bilang security guard. Dalawa kami palitan dyan mga kapatid. So marami kaming mga kwento maliban sa ministry, marami kaming kwento na kaming dalawa lang doon sa Bible school. After nyong ikasal, anong nag-inspire sa inyo na, because not everyone na nag-aral ng Bible school nag-start ng kanilang pioneering ministry. Hindi lahat na nakagraduate ng Bible school nasa pastoral role ngayon. Hindi lahat na graduate ng Bible school merong license, naging pastor, naging evangelist. Hindi lahat na graduate ng Bible school ay nag-pursue sa kanilang calling at sa kanilang ministry. Anong nag-inspire sa inyong dalawa na mag-start ng pioneering? Or mag-start ng sarili nyong church? O magbato-bato pick muna kayo kung sino Actually po, during Bible school, nung nasa Bible school pa ako, mayroon na pong hinahandle si Papa dito sa Dasmariñas na gawain. At decide po siya na hindi na niya, kumbaga, stop na niya mga kapatid. Kasi si Papa po ay, iba yung calling niya, hindi po pastoral. Okay. Pero ako, mga kapatid, napamahal na kasi ako sa lugar na to. At maging sa mga kaluluwa, nakita ko yung particularly dito po sa Barangay Langkaran, nakita ko yung iba't ibang klase ng buhay ng mga tao. Kaya, parang malungkot sa akin na iwanan yung lugar na to. Hanggang sa, nung kami po ay kinasal ni Pastor, sa amin first year sa bilang mag-asawa, sa Makati pa kami umuwi. Pero every week ay nagta-travel kami dito sa Cavite. So yung nag-inspire po sa amin, of course, number one ang ating Panginoon. Kasi siya yung tumawag sa atin. Hindi natin, kumbaga yung purpose ng Panginoon, bakit na tayo tinawag, ay para din po ibahagi yung kaligtasan ng mga kapatid. At number two, yung mga kaluluwa. Hindi na natin iisipin ang ating mga sarili para alang-alang po sa kanila. So yun po yung nag-inspire sa amin para po pagpatuloy o mag-start ng pioneering. Amen. Praise God. Sa Bible school pa lang ay nasa prayer band tayo prayer band chairman. Talagang sabi ko sa Lord na commitment ko, Lord, ayaw kong lumabas na maging useless, na stagnant.
na walang ginagawa. So, every time na nauwi dito sa uwi sa Axe, minsan sumasaya ako ng bus patungo ng Guadalupe, nangangaral sa bus, minsan sa jeep. At unti-unti na binibigay talaga yung Panginoon ko ng compassion sa mga souls. Hanggat nga nakasama ko dito, dati nga, nag-guard pa ako sa Bible School dati, Sabado, tapos sa biyahe dito minsan, ilang beses ako naglampas ng bus, tapos sabihan nga, wet sa guard, paggabi. Nakatulog ako pagising ko, nandun ako sa terminal ng Jasper na bus. Ginising ako, sir, saan po ba kayo bababa? Lampas na pala ako. Dahil nga po, yung time na yun, sa bilang guard, biyahe papunta dito, puyat-puyat ako. Pero yung burden at compassion sa mga so, lalo, pagdating mo, kahit hindi ka pa pastor, niyayakap ka ng mga kabataan, pastor, talagang naroon talaga yung love at burden sa mga soul. At yun po talaga ay binigay din po ng Panginoon sa atin dahil yun po ang calling sa atin, mga kapatid. Amen. Yung love sa mga kaluluwa, sir. Wow. Hindi ka sa lahat, kaya ko gustong emphasize yung pag-start nyo sa ministry kasi hindi lahat sa atin nasa ministerial ministry. Yung iba nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, nasa church as leaders supporting the church. Isa sa mga leaders ng church, isa sa mga ginagamit sa church, ibang yung role nila. But kaya ko in-emphasis yun kasi hindi lahat sa atin mayroong burden or mayroong pagkatawag bilang magpastor o mag-cater ng isang church. So nakikita ko lang, napapansin ko lang pa rin na sometimes may kagustuhan tayong magpagamit sa Panginoon. Pinupush through natin yung ating sarili na magpagamit sa Panginoon. And then nag-cater tayo ng church. May mga kilala akong hindi nagtagal sa loob ng church dahil meron silang kagustuhan na magpastor pero hindi sila tinawag ng Panginoon. Marami akong friend, may mga nakikilala ako na talagang talented, gifted when it comes to preaching the word, gifted when it comes to teaching the word. But napaka-importante na alam natin kung ano yung calling natin. Because not everyone that knows how to preach are called to pastoring. Not everyone na marunong mangaral or marunong mag-preach, marunong magturo ng patungkol sa salita ng Panginoon ay tinawag bilang magpastor. Lagi ko ring binabanggit, minsan may mga teens, may mga bata pa ba na nai-inspire sa role ng isang evangelist, role ng isang pastoring. Ang lagi kong binabanggit sa kanila, kung meron man pong mga aspiring evangelist, aspiring pastors sa ating pong chat ngayon, ang lagi kong binabanggit sa kanila, you must first know what's your calling. Kung ano yung calling mo. Kung calling mo evangelist, nararamdaman mo na evangelist ka, huwag kang magpastor. Kung calling mo pastoring, nararamdaman mo magpastor, huwag kang mag-evangelist. Dahil kahit pareho ang kanilang ginagawa, iba ang kanilang rule sa body of Christ. Sometimes, marunong kang mag-preach, magaling kang mag-preach, pero hindi ka tinawag na magpastor at pinilit mo magpastor, guess what? Masisira lang yung church. If you're not doing the ministry that you are not called for, sisirain mo lang yung body of Christ.
although may gifting at may skills ka sa ganung field, mga kapatid, kapag hindi mo naramdaman na tinawag ka ng Panginoon doon, huwag mong gawin. Please lang. Nakita ko, mga kapatid, kung paano nabuwag yung isang simbahan dahil merong isang tumayo doon na marunong pero hindi tinawag. At nakita ko yun, mga kapatid. Nakita ko yun, naranasan ko yun, nalaman ko yung buong senaryo, kaibigan ko, mga kapatid. Nakita ko na kapag hindi ka sure sa calling mo, akala nyo madali lang magpastor, mga kapatid. Pastor Dens, naranasan mo to mag-pioneer. Ako, makapag-testify ako, lucky ako sa pioneering. Kapag hindi ka tinawag magpastor, hindi ka tatagal ng 3 taon, mga kapatid. Hindi siya fulfilling, walang peace of mind, walang grace ng Panginoon, walang provision ng Panginoon. Dahil kapag hindi ka tinawag ng Panginoon sa ganong ministry, walang provision ang Panginoon. Dahil hindi mo siya kasama. And this, on the other side, kapag tinawag ka ng Panginoon sa ministry na yon, mayroong provision ang Panginoon. Pastor Dens, makapag-testify ka nun dahil nasa pioneering kayo. Yes, amen. Yes, sir. Although, mga kapatid, may struggle sa ganong setup, but His grace is always sufficient, mga kapatid. Yes. Yes, amen. So during your pioneering stage, Sister Lizelle and Pastor Dens, for sure maraming mga challenges ang inyo pong naranasan. Maraming challenges. Yes, sir. Meron ba Yes, kayong specific challenge na kinaharap na gusto niyo i-share? Or Yes, sir. kung paano nyo ito Una, na pagtagumpayan? Una, sir, sa pioneering, wala kang permanent na church eh. Kasi nakikisilong ka, nakupahan ka, tapos yung financial stability, hindi pa ganun. Mhm. Yun ang pinaka-burden sa amin, yung financial support. Nangungupahan ka, tapos every Sunday, babayaran na naman. Hindi mo lang kung paano malilikom yung monthly na pang-renta. Sila mo lang naman gawain. So, sabi ko, Lord, isang quotation na nahawakan ko, na when God ordained, He sustained. No? Wow. So, kung nabasa ko, sabi ko, talaga, Lord, Praise God. ipakita ng Panginoon. Amen. Kung talaga tinawag mo, you will sustain. So, magulat lang kami. Hindi pa namin mga member minsan na ginagamit ng Panginoon. Nagpapadala po pang pioneering, pang support. Minsan kami ni Pastor Rizal na umiyak na lang kami yung time na bayaran na. Grabe si Lord. At now, 7 years na po yung church. Last December, we celebrate Congratulations. 7 years. Alvin Caballero, ang aming speaker. Nakita po namin yung struggle, yung journey ng church. Pinanood namin dun sa screen, yung journey ng church since pioneering. Grabe kami ni Pastor, yung mga katawan namin. Talagang napakasalim. Kasi talagang, sabi nga, kaya na lang namin, ibigay pa namin sa mga members. No, yung pamasahe na lang po nila, hatid po nila. Pero yung kamay ng Diyos, from the time na kami po ay nagsimula sa pioneering, until now, 7 years, nakita namin yung mga offering envelope, yung mga pangalan doon, at yung giving. Sabi ko, Lord, grabe ka, Panginoon. Almost sinototal namin minsan, isang linggo, 150. Tapos nauwi pa kami ng Makati. paano, Lord, paano kaya na-sustain namin yung ganung stage? Na minsan, may pastor, mangungutang pa sa'yo. Talaga, Duhal, meron ka ba dyan? Ito lang, paano to? Minsan, binibigay na lang namin, mga kapatid. No? Talagang, sabi nga, abonado pa tayo. Pero, enjoy lang. Din-enjoy namin ng ministry.
sa pioneering, prayer, fasting, dedication namin sa Panginoon. At may mga iba't ibang way talaga, sabi ko sa Panginoon. Iba't ibang ang way ang Panginoon pag kumilos. May mga ginagamit siyang tao, hindi namin hinihingian. Sa Panginoon kami humihingi. At nasustain naman sa biyaya po ng ating Panginoon sa pioneering challenges. Hallelujah. Glory to God po. Praise God. Yun nga po, financial syempre sa pioneering. Pero ang kumbaga isa rin sa mga inspirations namin yung mga pioneering din pastors noon na ngayon, yung mga ano na natin, kumbaga yung mga tinitingala na natin ngayon ng mga leaders, mga senior pastors natin. So kung paano sila sinustain ng Panginoon doon, kumbaga sabi ko alam ko susustain kami ng Panginoon. Yun nga yung motto ko na sa Panginoon kami hihingi. Wow. Sa Panginoon. Kasi pag sa Panginoon ka humingi, unlimited ang Panginoon eh. That's Ang right. tao. That's right. So, may itulong sa'yo, pero hindi na kayang kunwari, kailangan mo ng 5,000. Eh kung 100 lang yung kayang iabot ng tao. That's kayo, right. hinihingian mo. So, mapipigo ka kapatid. Pero, sabi ko nga, pag sa Panginoon ka humingi, unlimited ang resources ng Panginoon. Mhm. Even ibon nga kaya padala ng Panginoon. So, hindi ko man kumbaga kung ilukbak mo, hindi ko rin ma-imagine kung paano namin napagkakasya yung 300 per week. Tapos uwian pa kami noon sa Makati, mga kapatid. During our first, second year sa pioneering, talagang uwian kami doon. At tumatayo pa kami sa bus kasi punuan yan pag galing Guadalupe papuntang Cavite. Nakatayo kami, makakaupo na kami pagdating na ng Bacoor. Diyan na kami nakakaupo ng bus. Pero yun nga rin, yung katapatan din, lalo na nagre-report tayo sa organization, di ba? Siyempre, kung paano ka nagtuturo sa mga kapatiran na maging tapat sa pagbibigay, kailangan magsisimula sa atin mga kapatid. At yun nga, nakita namin na sa provision ng Panginoon, sabay yung pagkatapat natin sa Panginoon at panalangin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Wow. Amen. So, yun po yung nakita mga kapatid na provision ng Panginoon sa ministry. Kapag ang Diyos mag-ordain, ang Diyos ang magsusustain. Amen. Thank you. Thank you, friend, ha? Ngayon ko lang ulit narinig yan, ha? Ang saya lang kapag nakita mo ng 5th year anniversary nyo, ako ang nag-preach yan, hindi ko makalimutan. Yes. Mayroon yata tayong na-baptize noon na hindi ko alam kung ilan. Pero alam ko mayroon tayong 12 yata, nasa 12. Nasa 12. Yes. 5th year anniversary. Nasa resort tayo noon. At ang sabi, ang unang iniisip ko, parang hindi naman yata pioneering to. Nasa resort naman to nag-anniversary. Pioneering, nasa resort nag-anniversary. Pero na-realize ko lang yung nabanggit nyo na kapag ang Diyos ang mag-ordain, ang Diyos ang magsusustain. Ngayon, unti-unti nang pinaparanas ng Panginoon ang kanyang kabutihan. Ang fruit of your labor ay unti-unti na. And for sure, ang Diyos ang nag-ordain sa inyo dahil hindi kayo tatagal ng 7 years kapag hindi kayo inalaw ng Panginoon sa ministry na yan. At alam ko marami pang gagawin ng Panginoon, pero nakakatuwa lang mga kapatid dahil iba yung feeling na meron kang nalamang kwento ng pioneering at iba din yung feeling kapag ikaw na yung nasa pioneering. Yes, amen. Diba? Ibang story. Actual. Diba dati naririnig lang natin, mahirap talaga ang pioneering, ganito, ganyan, mga sakripisyo. Pero nung nandoon ka na, masyasyak ka pa rin eh. Mabibigla ka pa rin eh.
Kahit naririnig mo na yung mga pioneering testimony, Lord, ito pala, hindi ko ma-imagine yung mga iyak nyo nung panahong halos wala kayong pamasahe pa uwi. Panginoon, Yes. maglalakad ba kami nito papuntang Makati, Panginoon? Or Bahala na. pero doon nga sa nabanggit nyo na sa Panginoon lang tayo hihingi. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dahil kapag sa Panginoon ka humingi, ito yung verse na laging when it comes to asking favor sa Panginoon, ito yung verse na laging pumapasok sa isip ko. God, ang Diyos ay kayang magbigay ng higit pa sa hinihingi at iniisip natin. Dahil kapag sa tao tayo maghingi, kung ano lang yung hinihingi natin, pwede nilang i-provide. Pero ang Diyos, nakaka-excite lang kapag sa Panginoon ka naghingi. Kasi merong interest eh. Meron pa siyang, kumbaga sa Bisaya, merong pakapin. Beyond our expectation. beyond our expectation. Sana wala kayong lakad ngayong araw para abot tayo ng 5 hours. Pero meron kayong ibang schedule. Gusto ko lang lang ako kasi hindi namin field ni Pastor Dennis itong song leading. Hindi ko na alam kung meron na siyang bagong talent. Kung nagsa-song lead na rin siya. Pag-sungod na ako sa kaya 2 beses. Monday choir. Mostly, ang field namin ni Pastor Dennis is teaching and preaching. Pero nakita ko sa life and ministry ni Pastor Lizelle ang leading the worship service sa mga conferences, nandoon sa mga big crowds, small crowds. Paano nagsimula yung passion mo sa ministry, Pastor Lizelle? Sa ministry, music ministry. Ayun nga, tulad ng sinabi ko po kanina, simula nung bata ako. Kasi nung nag-evangelist si Papa, palaging bumibili yan ng, meron kasi kaming karaoke pa noon, cassette tape. Karaoke? Side A, side B. Bumibili siya palagi ng tape na may side A, side B. Side B, -1, di ba? Side A, dun yung lahat ng mga kanta. So, pagkari, Monday pa lang, bibigyan niya ako ng tape, sabihin niya, pag-aralan mo yung mga kanta dyan. Kung ano yung, pumili ka dyan ng kantahin mo sa linggo. Bata pa ako noon, 7 years old, 8 years old, gano'n. Papakinggan ko yung lahat ng kanta, yung buong album na yan. Tapos, sabi ni Papa, ayan, kantahin mo yan. Bless the Lord, my soul. Yun yung naalala ko noon, yung bata pa ako eh. Pwede ba kami makarinig ng sample ngayon? Practicing ko naman yun. Medyo sinisip ko na ako ngayon. Yun lang yung part ng yung kanta na pinapractice ko noon. Bless the Lord, my soul, and don't forget all the gifts of the Spirit of God. Yun yung pinapractice ko. And then, practicing ko yung -1. Sabayang babalik-tarin ko na naman yung tape. Practicing ko yung -1. Hindi kasi kami pinapanood ni Papa noon sa TV. Bawal mag-TV, walang manonood ng TV. Kaya doon talaga ako na sa pakikinig ng mga awit na papuri sa Panginoon. At pag linggo na, minsan pag malayo yung schedule, yung lugar na pupuntahan, sabihin ni Papa, 3 yung kakantahin mo. 3 kakantahin ko, wala lang yung boses yun. Sabi niya, hindi natin alam kung makakabalik pa tayo dito. Kaya, kumbaga, lubos-lubusin muna. Kumbaga, parang ganun. At sobrang mahiyain ako noon. Sobrang mahiyain talaga. As in, hindi mo ako makakausap
hanggat hindi mo ako pinakausap, hindi ako magsasalita. Kaya pag aakyat ako ng stage noon, nanginginig ako, tapos nakayuko lang, tsaka lang ako pagka may hawak na mic. At sabi ni Papa, tumingin, kung nahihiya ka tumingin sa mata, tumingin ka sa noo. O kaya tumingin ka dito, Mhm. bumaba, para parang kinakausap mo yung mga tao. At salita ka, ganito sasabihin mo bago ka mag-ano. So doon ako nahasa na simula pagkabata ay umaawit lang sa Panginoon. Hanggang sa sa instruments naman, kasi si ate ko ay medyo may basic na knowledge din sa gitara, sa keyboard. So, siya yung unang nagturo sa akin. And then, yung mga nagturo sa kunti. So, yung ginabay ko lang ng ginabay yung mga natututunan ko sa iba't ibang tao. At yun talaga, yung passion ko sa music, nandun talaga. Sa pag-awit, higit sa lahat, pag-awit, nandun talaga. Kaya, nung mga nakaraan hanggang ngayon, medyo iba na yung boses ko. So, namimiss ko yung dating way na ako yung makakaawit. Hindi na tulad noon. Pero, sa awa ng Panginoon, ay nagagamit pa rin. At Wow. yun nga mga kapatid. Ipagamit lang natin yung talento natin sa Panginoon, no? Na Amen. may pagpapakumbabang may pagpapakumbaba. Kahit na saan man tayo, gaano man tayo kagaling o gaano man tayo kahusay, palagi ang kapurihan ay patuloy sa Panginoon pa rin natin. Nai-imagine ko lang yung maliit na Lizelle noong edad niya na 7 years old, 10, 7, 8, 9, 10. Na-imagine ko lang kung paano siya sumasama sa papa niya. Habang nagkikwento ka, ini-imagine ko yung scenario eh. Kasi may similar experience ako, pero hindi ako kumakanta. Sinasama lang ako ni Papa. Tapos, pag may mga preaching engagement din si Papa, sinasama niya ako. Na-imagine ko lang kung ano yung setup ng batang Lizelle that time na wala pang confidence sa sarili, wala pang tiwala sa kanyang gifting, nanginginig pa sa microphone, wala pang tiwala. Hindi pa alam yung setup ng postura sa kung paano tatayo, kung paano banggitin yung mga words. Pero, hinahayaan niyang ipagamit sa Panginoon ang kanyang talento. Kahit hindi niya pa alam yung lahat ng tones na yon, hindi niya pa alam lahat ng yung melody, kung saan papasok, paano timplahin yung mga instrument na yon. Yung batang Lizelle ay pinapagamit ang kanyang talento sa Panginoon. Dito ko lang ma-appreciate, Pastora, dahil sometimes akala natin tsaka na tayo magpagamit sa Panginoon kapag magaling na tayo. Minsan iniisip natin na tsaka na lang ako magsimula kapag ma-master ko na yung tono na to. Tsaka na lang ako magsimula kapag nandito na itong hinihingi ko. Kapag kompleto na yung harmony ng songs ko, ma-masters ko na yung lahat ng chords, ma-master ko na lahat ng tono na ito, tsaka na lang ako magpagamit sa Panginoon. Pero mga kapatid, kapag aantayin mo yung perfect time na yon, kapag aantayin mo yung perfect opportunity na yon, bago ka magpagamit sa Panginoon, i-perfect mo muna yung craft mo. Maaring hindi na darating ang araw na yon. Because the times na hindi mo pa na-master yung craft mo, hindi mo pa na-master yung skills mo, hindi mo pa na-master yung gifting mo, yun yung panahon na piniprepare ka ng Panginoon for the greater ministry na ibibigay niya sa'yo. Try to imagine the baby Lizelle before, the child Lizelle before, na umaawit sa 5 tao, 10 tao, ngayon, humaharap na sa thousands of people, nililid sila
para mag-worship sa Panginoon. So, hindi mangyayari itong opportunity na to ngayon sa iyo, Pastora, kung yung panahon na yon hindi ka nagpagamit sa Panginoon. Yes. Mga kapatid, kung meron man tayo mga listeners ngayon na gusto at merong gifting sa Panginoon, kahit hindi nyo pa na-master, ipagamit nyo sa Diyos. Kahit yung talent nyo na yan, mga kapatid, kahit uutal-utal kayo magsalita, magturo kayo ng salita ng Panginoon. Kahit hindi nyo mabanggit yung tama yung wordings, mga kapatid, just say yes sa mga maliliit na bagay. Amen. Amen. Just say yes, Lord, I'm available. Lord, I want to be used by you. Yes. Kahit utal-utal ako, Panginoon, kahit hindi ko pa na-master yung gifting ko, kahit hindi ko pa na-master yung craft ko, Panginoon, used me. Hindi mo alam kung ano yung piniprepare ng Panginoon sa'yo. Right. Yung Lizelle na 10 years old noon na nanginginig sa pulpit kapag umaawit, Nanginginig pa rin yun. pero ginagamit na ng Panginoon ngayon to lead thousands of people to worship the Lord. Thank you, Jesus, for the opportunity. See, mga maliliit na bagay, mga kapatid, na akala natin yung mga maliliit na ginagawa mo sa Panginoon ngayon, recorded ng Diyos yan, mga kapatid. Yes. Yung simple prayer mo, every morning and every night, naririnig ng Panginoon yan. Yung akala natin dahil hindi tayo dapat gagawa ako ng great and mighty things para mapansin ako ng Panginoon. No, mga kapatid. Hindi mo kailangan bumuhay ng patay para mapansin ka ng Panginoon. Hindi mo kailangan maglakad sa ibabaw ng tubig para mapansin ka ng Panginoon. Kung meron kang tinapay, mga kapatid, at isda na baon mo, yun lang ang meron sa'yo. Pero pag in-offer mo sa Panginoon, papansinin ka ng Panginoon. Amen. Hindi mo kaya. Ano ang meron ka? What's in your hand, mga kapatid? No matter how small it is, no matter how insignificant it is, mga kapatid, just offer it to the Lord. 5 bread and 2 fishes, mga kapatid, na meron sa bata, na akala niya, this is insignificant. Ako lang ang mabubusog na ito. But sabi niya, here it is, Lord. Ginamit ng Panginoon yon to feed. Sabi ng mga nag-documentary, 5,000 men, not including women and children. They are almost 20,000 people. Nagsimula yon sa 5 bread and 2 fishes. In-offer niya. What's in your hand, Moses? This is just stuff, Panginoon. Kahoy lamang ito. Okay, give it to me. I will use it to part the Red Sea. Brothers and sisters, whatever it is, ano man ang meron sa iyong kamay ngayon, no matter how small it is, no matter how insignificant it is, just offer it to the Lord. God can create a miracle even in the very small things, mga kapatid. See, kung paano ang kaya, mga kapatid, dito yung lagi akong nagpapasalamat sa Panginoon pag may mga testimony akong maririnig na katulad nito, mga kapatid. Thank you so much, Sister Lizelle, sa iyo pong testimony. Kasi ako hindi ako aware sa on how to lead, ano ang setup ng pagiging song leader. Preparation of preaching preparation, paano gumawa ng sermon. Pwede mo kaming tanungin ni Pastor Dennis. Pero yung preparation ng leading the worship,
Hindi ko alam kung may bagong talent si Pastor Dennis, pero ako hindi ko forte yan, mga kapatid. Wala, wala akong idea pagdating sa preparation on how to lead the congregation to worship. Paano ba nagpe-prepare ang isang song leader, worship leader, pagdating sa leading the worship, Pastora? Of course, syempre kailangan may leading ka ng Espiritu ng Panginoon. Hindi ka basta-basta lang na ito ang papaawit ko, ito gusto ko ipaawit, ito maganda sa pandinig ko. Hindi gano'n. Kundi kung ano yung leading ng Panginoon sa'yo na sa tingin mo ay kumbaga itong kailangan din ng mga tao, no, na pagpupuri sa Panginoon. So sundin mo 'yun, mga kapatid, at pipili ka syempre ng mga awit na hindi lang maganda sa pandinig mo, kundi ma-uplift yung mga kaluluwa na maakay mo sila sa pagpupuri sa Panginoon, at the same time gumaan yung kanilang mga, syempre pag dating ng mga gawain, mga Sunday services, iba-ibang mga pinagdaanan yan sa buong week. Yung mga tao, iba't iba yung mga kanilang mga pinagdaanan. At of course, syempre sa pagpili ng mga awit, kailangan palaging ang Panginoon ang na-lift up. May mga Okay. awit kasi na puro ako. Pero kailangan sa pagpili ng mga awit na papuri sa Panginoon, talagang papuri sa Panginoon. Yung pangalan ng Panginoon, yung kanyang kadakilaan, yun yung mag-magnify, yun yung mag-glorify, mga kapatid. And ano to ba? Of course, ikaw muna, kailangan ma-feel mo ang presence ng Panginoon bago ka lead sa worship, mga kapatid. Kailangan meron kang consecration, kailangan meron kang, mga kapatid, na preparation, no? Heart preparation mo, bukod sa pag-prepare mo ng mga awit na pipiliin mo, no? Papaawit sa congregation, kailangan meron ka rin heart preparation. Hindi ka pwedeng basta maglilid lang na meron ka palang galit, no? Hindi ka pala humingi ng tawad pa sa Panginoon. Meron ka pang mga ginagawang mga kapatid, nito, mga ibang bagay, no? So kailangan may yung focus mo nandoon din para pag nag-lead ka na, no? Syempre yung anointing ng Panginoon, yung guidance, yung leading ng presensya ng Panginoon, mararamdaman mo talaga na mag-move, mga kapatid, sa congregation. And hindi mo sila dapat na pilitin na magpuri sila, no? Kasi mararamdaman mo talaga na ang Panginoon ng kikilos, mga kapatid, kapag ikaw muna na song leader, ikaw muna na worship leader, prepared ka sa kung ano yung gagawin mo. So, ano ba? Yun lang po, mga kapatid, at hayaan natin talaga palagi na yung Espiritu ng Panginoon ang mag-lead sa atin. Praise the Lord. Thank you, Pastora. Almost the same lang din pala, friend, no? Sa pagdating ng preparation Yes. Oo. ng sermon. Kailangan mong consecrated ka muna at ikaw muna ang i-prepare mo. Hindi yung songs. Dahil kapag prepared ka na at in tune ka na sa Spirit ng Panginoon, ang Diyos na ang mag-lead sa'yo kung ano yung mga tamang songs na gagamitin. Yes. So, you mean to say, Siyempre, Pastora, na yung leading worship ay hindi lang siya basta talented ka umawit? Of course. Kasi ano yun kumbaga, kasi dito sa church, yung praise and worship bago yung preaching . So kailangan open na yung heart ng kaluluwa. At kumbaga, gagaan talaga yung pakiramdam nila, ma-experience na nila yung kapangyarihan, yung presensya ng Panginoon. At yun nga, syempre, oo nga, nag-prepare ka nga sa heart mo, pero hindi mo naman kabisado yung mga papakanta mo. So kailangan,
alam mo rin yung mga Okay, kakanta okay. mo, familiar sa tono, yung Okay, okay. lyrics, kabisado mo rin. Para kapag nag-lead ka na, talagang focus ka na sa pagpupuri. Focus ka na sa praise and worship. Okay. Minsan hindi natin napapansin, hindi natin nababalance yung talent at yung anointing. Minsan akala natin dahil may anointing na ng Panginoon yung song, okay na. Pero kailangan din pala natin na i-prepare yung ating sarili, yung ating skills, yung ating craft, i-hone din natin in connection with the anointing of the Lord. And of course, hindi lang siya puro gifting, hindi lang siya puro talent, kundi kasama din yung grace and oil ng ating pong Panginoon. Kasi, Pastora, kaya ko ini-emphasize yan kasi marami tayong mga gifted na mga tao. Marami tayong kilala na mga gifted. Amen. Pero it doesn't mean na gifted ka, anointed ka na. Patawarin nyo kami mga kapatid kung meron po kami masasagasaan ngayon. Pero sasabihin ko to. Gifting and anointing is different mga kapatid. Mararamdaman ng mga tao na kapag ikaw ay nag-flex na lang sa gift mo or ikaw pa ba ay may favor ng Panginoon. Si King Saul, mga kapatid, ay inanoint siya ng Panginoon to be the first king of Israel dahil meron siyang gift of being a king. Dahil hindi ka inanoint, meron siyang gift being a king, pinagpipilian mga kapatid. So nakita nila physically that this person has a gift of being a king. He is the one. Inanoint siya ng Panginoon to be the next king. And then in the process of time, nagiging king pa rin siya because of his gift as a king. Pero it doesn't mean na yung anointing ng Panginoon ay nasa kanya pa rin. Buong halos malaking porsyento ng kanyang kingship rule, pagiging hari sa Israel, malaking porsyento ng kanyang pagiging pag-reign sa Israel ay wala ng favor ng Panginoon. Pero king pa rin siya dahil sa kanyang gifting. Pero wala na yung favor ng Panginoon. Meron siyang gifting pero wala siyang anointing. Ang gift natin ay hindi equivalent, mga kapatid, sa anointing ng Panginoon. Dahil mararamdaman ng tao kung nag-flex ka lang ng gift mo. Mararamdaman ng tao na kung yung ginagawa mo ay gift lang. Ang gifting ay maa-amaze ang tao. Maa-amaze ang tao sa gift mo. Pero kapag may anointing ka, mabiblessed ang tao. Maaring yung gift mo ay maayos, magaling, maayos yung setup, may training ka, pero kapag wala kang anointing ng Panginoon, hanggang amazement lang yon. Hindi darating sa point na mabibless ang tao. Dahil mararamdaman ng tao yan, mga kapatid. Kung ang finiflex mo yung sarili mo o yung Panginoon. Makakapag-affirm lang ako, mga kapatid, kay Sister Lizelle sa kanyang nabanggit sa preparation ng worship leading. Dahil every time, lagi kong binabanggit sa kanya to, pero ayaw niyang tanggapin na idol ko siya na as a singer. Pero ayaw niya tanggapin, mga kapatid, na idol ko siya. Pero sige na lang. Dahil, mga kapatid, kung Sister Lizelle, marinig niyo siyang umawit sa Panginoon, ma-acknowledge natin, mga kapatid, yung kanyang gift. Pero yung anointing behind the song, mga kapatid, is very important.
Sir, Pastora, any advice for the song leaders? Meron ka bang takeaway? A small advice para sa kanila. Ah, Um, advice ko. kung paano on how to prepare a song leading um, preparation. Ayun nga. Maganda kasi ako, pagka nagpipili ako ng mga songs, parang meron din siyang tema. Parang meron din akong tema na sa lahat ng awit na pinapaawit ko, merong iisang tema na doon ka mag-focus, for example, about sa glory ng Panginoon, Mhm. about sa goodness ng Panginoon. Kunwari yan dyan, you are good, Lord, you're good, tapos yung goodness of God. Para merong, kumbaga, doon nakafocus yung, kumbaga, yung ano mo, yung paglilid mo, yung pagpupuri mo. So hindi lang siya Yun na, pala yun yung so isa. hindi lang pala basta line up ng random songs kundi yung per bawat songs na yon ay may isang tema. Yes. Oh, Oh, ngayon ko lang nalaman 'yan. kasi Sabi ko sa'yo, merong wala akong iba, alam ano, dyan eh. Wala iba-iba talaga eh. akong alam Kumbaga, dyan eh. North, parang, south, parang, halo-halo. saan ka ba papunta? Kumbaga, Ah. saan ka ba papunta? Parang sa preaching din, di ba? Meron kang intro, meron conclusion. Mm-mm. At meron ka din pinaka-tema na nais mo na may parating sa pag-lead ng praise and worship. If you want to focus on the majesty of the Lord, pakanta mo yung majesty, pakanta mo yung mga King of Glory. So, yung mga, yun doon mafo-focus kumbaga yung praise and worship. Pero ang sentro pa rin syempre ang Panginoon pa rin yung sentro. Mhm. At isa pa, mag-practice ka na. Hindi ka na magpa-practice kapag during na nandun na yung mga pag music practice niyo nandun na yung musicians, tsaka ka palang pipili ng mga ipapaawit mo. Okay lang kung bigla ang emergency, no? Bigla kang kunwari, hindi available yung song leader, kailangan ikaw i-assign. So, yun yung kumbaga kahit paano ma-consider mo pa. Pero kapag malayo pa lang, na-assign ka na, kailangan, ano ka na, mag-aral ka na ng mga awit and maging ano rin tayo sa mga choices of songs natin. Kasi may mga songs na hindi na siya biblical eh. No, kailangan maging aware din tayo sa mga pinapaawit natin. Minsan nadadala lang tayo sa ganda lang ng music, sa napapaindak ka lang pero hindi naman siya kumbaga apostolic way of hindi na pala siya biblical, hindi na pala siya scriptural mga kapatid. At ano pa ba? Ahead of time, i-inform mo na yung mga backup singers mo, musicians mo na ito ipapaawit ko, ito yung version na kailangan yung aralin para hindi kayo magkasalungat. Kunwari sa'yo ang inano mo POA tapos yung pinag-aralan niya pala IBC version. So hindi kayo dapat mga kapatid. At pwede natin hindi tayo magbe-base sa sequence nila. Pwede tayong gumawa ng yung sarili natin na sequence. Pwedeng medley, tugtungan mo ng ibang song ng kunwari sa solemn or sa fast. Medyo kasi detalye ko pa. So yun lang, ilan sa mga advices. Tapos ano pa ba? Kailangan meron kang daily praise din. Hindi lang magaling ka lang Hindi lang weekly praise, mag-lead, ano? magaling ka lang magpuri, malakas lang boses mo That's pag ikaw right. yung song leader. Pero pag hindi na ikaw naka-assign, nandun ka lang sa may congregation, hindi ka Hallelujah. palakpak, hindi ka tumatalo. So, kailangan, sa pulpit ka man o wala ka sa pulpit, kung gaano kalakas yung pagpupuri mo sa pulpit, ganun din, pag hindi ka na nasa pulpit. Pag wala kang hawak na mic. So, yun mga kapatid. At higit sa lahat, palaging ang Panginoon ang mag-glorify sa lahat ng ating That's right. ginagawa. Hindi tayo tatayo
para maipakita yung ating talento o yung ganda natin ng talent, ng ganda ng boses natin. Palagi pa rin ang papuri sa Panginoon, mga kapatid. At maging teachable. Maging teachable tayo palagi. Pag merong medyo may nag-comment sa'yo, sis, medyo yung mo kanina, yung pag-lead mo. So, wag tayong masaktan, mga kapatid. Tanggapin lang natin for our learning din, mga kapatid. So, yun lang po. Of course, prayer, syempre, prayer and fasting. Sa lahat. Every day, may praise ka, may pagpupuri ka sa Panginoon. Para pagdating ng Sunday, parang hindi naman sa'yo bago na ngayon pa lang ako magpupuri, ngayon pa lang ako ahawit. Kasi from Monday to Friday to Saturday, o Monday to Saturday, mga kapatid, palapuri ka na rin sa Panginoon. At yun nga, palagi mo pag-pray na maging effective tayo, mga kapatid, sa ministry, kung saan pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, mapagkatiwalaan din tayo doon. Amen. Praise God. So yun lang muna yung only naisip ko. Next time magkaroon tayo ng session with Pastora Lizelle on how to lead the worship. Thank you so much for that, Pastora. Meron lang akong gustong balikan doon sa nabanggit mo. Na dapat meron tayong daily routine of praise, hindi lang weekly praise and worship. Yes. Hindi ka lang malakas sumigaw kapag ikaw ang song leading, dapat nagwo-worship ka rin kahit hindi ikaw yung song leader. Totoo yan. Dahil minsan, kapag akala natin wala tayo sa pulpito, akala natin hindi nakikilos ang Panginoon. Wala na yan. Ako lang dapat yan, magre-revival na yan. Ako lang dapat ang mag-song lead para mag-response yung mga tao. Dapat ako lang nandyan. At kung hindi na ikaw yung ginagamit, hindi ka na nagre-response. Unang-una, mga kapatid, ang pagkilos ng Panginoon ay sa kanyang kagustuhan at hindi dahil sa talento natin. Hindi dahil sa'yo kaya kumilos ang Panginoon, kikilos ang Panginoon kung kailan niya gusto. Amen. Talented ka man o hindi, may gifting ka man o wala, may position ka man o wala, nandoon ka man sa pulpito o wala, kapag kikilos ang Panginoon, hindi dahil sa'yo. Dahil makikita lang natin na magaling lang mag-response kapag siya yung nasa pulpit. Aaten lang ng gawain kapag ginagamit siya. Nahahype ako ngayon, mga kapatid. Gusto kong i-share talaga to. dahil yung daily worship mo, mga kapatid, ay makakaapekto kapag ikaw na yung magli-lead ng worship. Right. Amen. Kapag wala kang daily worship, mga kapatid, you are not qualified to lead the worship. Dahil aatin ka lang, dahil ikaw yung naka-assign, mag-prepare ka lang, mag-worship ka lang kapag ikaw yung naka-assign, mga kapatid, that's not the right attitude to lead the worship. Amen. Thank you so much, Pastor Lizelle. Na-hype ako sa ganitong setup ng kwentuhan. Kaya minsan, Pastor Lizelle, balik ka, mag-workshop tayo ng worship leading. Thank you so much. So, ito, alam kong meron kayong schedule. Limited yung time natin ngayon. Both of you are deeply involved sa ministry. Dalawa kayo. Full-time kayo sa ministry.
paano nyo nababalance yung personal life, ministry, marriage habang involved kayo sa ministry? Kasi dalawa kayo, full-time kayo eh. Paano nyo na-balance yung dating, yung marriage life, yung personal life, at yung ministry? Amen. Oh. Kaya muna si Pastora. Muna. So, talaga sa the word balance ay napakahalaga lalo po sa ganitong stage. At yung pinaka-key po namin dito ay ini-enjoy namin, no? Yung aming dating, kumbaga dito na sa ministry talaga. Lalo may mga kapatiran na kahit nasa date kami, may mga calls sa amin, may mga tumatawag. Pero talaga kung dito man tayo tinawag ng Panginoon, talagang hindi pa rin namin nawawalong aming personal namin. Minsan, kung kailan kami free time, tumatakas kami na nadidig kami na naman lang. Without post sa Facebook, kung nasaan kami. So, yun lang po kasi talagang lagari mula, lalo pag linggo, maghapon, dalawa na po yung inawakan natin na gawain. Wow. So, Monday lang po yung aming rest day. Minsan, kami nag-unwind kaming dalawa, coffee, yun ang aming bandi naman. Coffee, kain. Kasi pag after niya, pag bukasan, tuloy-tuloy na naman ulit ang buong week, busy-busy na naman. So, meron kayong mga slot na kung saan makasingit, na meron kaming unwind moment, personal namin, at kami dalawa nag-uusap. At maging sa meron kami palaging evaluation, Sunday ng gabi, kung paano yung naging flow ng service, mga devotion po palagi po yung pinaka-banding namin na nag-uusap, evaluation, ano po yung mga kuwan sa church. Ginagawa na best friend kami, mag-asawa, para kami mga tandem, lahat ay open kami sa bawat isa. At yung enjoyment palagi sa aming ginagawa sa ministry, sa personal, maging po sa gawaing bahay nga, sir, ay talagang hati pa rin namin yun. Hati palagi. Kung isa pagod, ako magluluto, ako malingke, ako maglalaba. Kasi talagang binabala. Opo. Pero pa rin talaga napapabayaan. At yung prayer pa rin palagi, bigyan kami palagi ng wisdom ng Panginoon, karunungan, how to handle the flock na pinagkatiwala sa amin. At yung kung sa kanila na hindi, kumbaga, makitaan pa rin kami na bilang halimbawa, lalo pa sa lumalaki po yung church, dumarami po. At yung aming kung talaga palagi prayer at dedication pa sa Panginoon, hindi palagi mawala. Yun, sir, balance and enjoyment lang po sa anumang ginagawa sa church, sa ministry. Amen. So yun na. Yung love, yung talagang yung sentro. Yung love, yung mag-motivate sa'yo, parang magpupush sa'yo. Love mo sa Panginoon para magampanan mo ng maayos yung ministry na pinagpatiwala sa'yo. And then yung love sa isa't isa bilang mag-asawa. Although, talagang sabi ko nga kanina, yung may mga takas moment. Kumbaga, saan mo maisingit? Saan natin pwede maisingit yung dalawa lang. Mag-date kami dalawa, lalabas kami, ganyan. Ayun, hindi naman namin, hindi naman namin problema yun na pag-uusapan naman. Saka, yun nga, wag kang titingin sa ibang couple na bakit sila ganito, ganyan. So, wag natin i-compare yung marriage mo sa marriage ng iba. That's right. So, sa estado mo o sa estado ng iba. And, yun nga, teamwork. Teamwork. Yan, teamwork. Tapos, ano ba? Yun. Yung prayer lang namin, bigyan namin kasi sobrang busy namin palagi. So, prayer namin na kung lobby ng Panginoon, nabigyan kami ng hinihintay lang namin yung timing. Yung right time ng Panginoon. Kaya enjoy lang muna ngayon. Enjoy lang kami dalawa, wala pang bit-bit. So, masaya naman, hindi naman malungkot.
Basta pag meron na, pakinalagay na ako sa number 1, Ninong. Oo naman, Wag niyo akong siyempre. kalimutan. Magagalit ako pag hindi niyo kunin Ninong. Yung mga single daw sa chat, nakinikilig na lang sa my love life. Hintay lang sa ano. Yung ano, yung kasi importante din yung hindi lang kasi ang ministry hindi lang siya um, focus sa word of God eh. So nandiyan din yung minsan masasacrifice din yung personal life natin. Minsan Yes, right. yung marriage life natin ay minsan nagkakaroon din ng nasasakripisyo din. Kaya meron kayo mga takas moment na ganito lang yung habang binabanggit nyo yun, nakaka-inspire lang na na-balance nyo yung marriage life nyo sa ministry na hindi siya nako-compromise. When it comes sa ministry, ang lagi kong binabanggit sa wife ko, kapag darating ang panahon na kailangan kong mamili sa ministry o yung marriage life natin, uunahin ko yung marriage life natin. Dahil you cannot be a good example in the ministry kapag hindi mo naalagaan yung buhay, marriage life mo. Paano ka haharap ngayon sa tao? If you want to be a deacons, a leader in the church, first, you must be a faithful husband, a husband of one wife, knows how to take care of his family. Now, hindi ko sinasabi ito sa iba para iwan nila yung ministry nila para sa asawa nila. This is my own idea of marriage. Na kapag darating yung time, sinabi ko to sa asawa ko, pag darating yung time between ministry and you, ipipiliin ko tong buhay ng mag-asawa natin. Dahil dito magsisimula ang tamang flow ng ministry mo kapag naalagaan mo ng maayos yung marriage life nyo. So, kasi tignan mo, maraming mga single na kinikilig sa mga taong how can you be a good example in your church kapag napabayaan mo yung marriage life nyo? Right. Ito yung magandang balance, ang balance ng marriage life. Kaya na ano lang ako, na-curious lang ako kung ano yung dating setup ng mga mag-asawa na merong hinahandle na dalawang church. Ano yung kilig moments ng mga mag-asawa na merong din hinahandle na dalawang church? Paano kayo nagkaroon ng time sa sarili? Gabing-gabi. Kung maatid na lahat ng mga kapatiran, settle na sila lahat. Hatid na namin sa kanilang mga destinasyon. Minsan, alas 12 ng gabi, nasa kapihan kami. Hatid na sila. Okay na ba si ganit? Nakauwi na ba lahat? Kami na lang. Kaya doon kami, kape-kape. Doon na kami na minsan na Sunday ng gabi minsan. Gabi na kami nakakawi ng so, pag may mga slot naman, minsan nga, isang batalyon kami sa musugod sa kapihan. Sama mga young people, minsan mga tatay, mga nanay. Kasama sila sa date namin at nililibre kami. Tayo nililibre. So, yun talaga minsan kasama sila sa dates namin. So, fellowship. Any advice, pastora sa mga sa mga single viewers natin on how to choose the right partner? For me, mahalin nyo ng gusto ang Panginoon.
Mhm. Pag ang Panginoon minahal ninyo, Panginoon ang magbibigay sa inyo ng tao na mas mahal din niya ang Panginoon Wow. at mamahalin kayo. Hey! Mm. At maghintay. Huwag mo madali. Kasi nga sabi nung quotation, ang nagmamadali ay nagkakamali. Ayun na nga. Kaya Ayun na. maghintay. Ayun na. Pastora Dens, meron ka bang Maghintay pattern? sa kalooban ng Meron ka Panginoon. bang pattern of prayer kung paano mo napasagot si Pastora? Sabi ko lang sa Lord, specific lang kasi ang prayer ko sa Lord. Ah, Lord, yung maging partner ko sa ministry talaga na maging katuwang. Yeah, yung package nung ko ba alam kong saan ka kulang. Sabi nga sir na wala tayo talent sa we love music but the music doesn't love us. Sabi ko sa Lord, kung gagamitin mo na ako sa ministry, talagang yung tao talaga Lord na may talent at sa aking mga kahinaan willing ako i-accept. So, nasurprise ako sa binigay ng Panginoon package. Hallelujah. Glory to God. wow. Specific lang at saka God knows the desire of your heart. Apo. Wow. Thank you so much. Salamat Pastora, Pastor and Pastora Lizelle sa advice nyo. Kasi ang sarap magkaroon ng asawa na nagko-complement sa'yo. Si Pastora Dens, sabi niya, yung music ay hindi, mahal niya yung music pero hindi siya minahal ng music. Binigyan siya ng asawa na nasa music ministry at ginagamit ng Panginoon sa ministry. Nagiging tandem at partner silang dalawa. Ang ganda ng partner. Ang ganda ng partnership niyo mga kapatid. Kapag ang Panginoon ang nagbigay, talagang hindi kulang, kundi sobra pa mga kapatid. Amen. Meron naman na sabi ni Pastor Jose, kung pipiliin mo ang asawa mo, it's another story. You cannot find your perfect wife without the Lord. So for me, it's case-to-case basis. Kung inaagaw ng wife mo yung oras mo sa gawain, I'd rather to sacrifice my love of my wife than my calling. I believe God will make a way para maayos ang pamilya kahit unahin mo ang Diyos. Ito na yata yung ritual na sinasabi ng mga old pastor eh. Na yung partnership pagdating natin sa ministry, lalong-lalo na kapag ikaw nasa ministry. Ako naniniwala, Pastora, na yung pagpapastor ay calling, yung pagiging pastor's wife ay calling din. Yes, of course. Dahil hindi ka makakatagal ng pagiging pastor's wife kung hindi mo yung tawag. Alam mo yung sacrifice sa ministry. Alam mo yung demands sa ministry. Kung yung setup mo ay being just a wife, a faithful wife, at hindi ka pastor's wife, hindi ka tatagal sa ministry. Hindi ka tatagal sa ministry. That's why kung may mga desire na magpi-pray, na magkaroon ng husband na pastor, make sure na may pagkatawag ka rin bilang pastor's wife. Dahil if hindi ka tinawag bilang isang pastor's wife, magiging burden ka hindi lang sa church, kundi burden ka maging sa iyong husband. So, ang sarap lang. Thank you sa inyong storyng dalawa. At alam ko na maraming mga taong nakakuha ng mga onting lesson sa ating pong conversation. Thank you so much sa inyong honesty. Thank you so much sa inyong story.
Thank you so much sa inyong experience na sinare nyo sa amin. Ang aga-aga kanina, nag-iyakan pa tayo mga kapatid. So yung mga nanonood, yung mga late na mga kapatid, yung mga nanonood na late na kanina, yung mga early stage ng podcast na ito, nag-iyakan kaming tatlo. Panoorin nyo na lang balik mga kapatid. Any takeaways para sa mga viewers natin, mga pastora? Meron ba kayong encouragement sa bawat isa sa kanila? Magpatuloy sa Panginoon, mga kapatid. Don't forget your first love. Kasi pagka nandyan pa yung first love mo sa Panginoon, hindi ka mawawala ng gana sa paglilingkod sa Panginoon. At palagi mong isang guni sa Panginoon. Lahat ng ating mga plano, lahat ng ating mga desires. At kung yan naman ay kalooban ng Panginoon, ay hindi naman ang Panginoon maramot para hindi yan ipagkaloob sa atin. That's At right. ano man po ang ating mga pangangailangan, lalo na sa ministry o sa family, huwag tayong mahiya mga kapatid na maging totoo tayo sa Panginoon sa ating pong mga pangangailangan. As long as we have the faith that God can do it, whatever it is, ito man ay imposible para sa atin mga kapatid. Pero sa Panginoon wala pong imposible. At palaging ang Panginoon maging sentro ng ating mga ginagawa. Not to please man, but to please God at all times. At meron man tayo mga hinahangaang mga tao, mga kapatid. Hallelujah. Hindi natin kailangan na kumbaga maging ganun katulad nila talaga mga kapatid. Hindi kung ano yung nais ng Panginoon na ipagawa sa atin, kung ano yung nais ng Panginoon na maging tayo ay sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. At ano pa ba? Wala pa din 3 years. Ano ba yung always be humble mga kapatid. Yan po ang isa sa dapat natin na maging character. Praise God, kung paano ang ating Panginoon na Diyos ang mga Diyos, Hari ng mga Hari. Praise God, ay nahayag sa laman. Pinakita niya, He is the best example that we could follow mga kapatid. Hallelujah, sa pagpapakumbaba. Maging mapagpakumbaba tayo, ano man ang ating marating sa buhay, ano man ang ministry na meron tayo ngayon, mga kapatid. Tandaan natin ang lahat ay nanggaling sa Panginoon at lahat ay kayang bawiin ng Panginoon sa atin. At maging totoo tayo sa lahat po ng ating mga sinasabi at ginagawa. At higit sa lahat, magpakatapat tayo na maglingkod sa Panginoon. Magpakasigasig tayo mga kapatid at malapit nang babalik ang ating Panginoon. Amen. Ano ba? Dami pa kaya lang naghalo-halo sa isip ko mga kapatid. Pastor Dens. Pastor muna. Praise the Lord. So, I just want to share my life verse, 1 Corinthians 15:58 and Galatians 6:9. The Bible says, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." Galatians 6:9, "And let us not be weary in doing, for in due time, in due season, we shall reap if we faint not." So, gawa tayo sa Panginoon. Keep the apostolic faith on fire. Don't be weary, don't get tired in His work. But in your season, God will bless you, God will elevate you. Just keep doing with a heart, with compassion sa Panginoon. At hayaan natin ang Diyos ang bigay sa atin ng reward, mga kapatid. Ang reward hindi nagaling sa tao, kundi sa Panginoon ang promotion po sa atin, mga kapatid. So be steadfast. The word steadfast is steady, keep moving sa gawain po ng Panginoon. To all our viewers or the pastors and Pastor Romar, amen. Be not weary, amen, this podcast. And I believe that God will use you mightily, in a mighty way. Amen. Wag lang po tayo manghinayang. Amen. Kahit ilan nanonood sa atin, tuloy lang po tayo. Dahil ito po ay
Panginoon po ating tinataas po na dito. Our labor is not in vain. It is always recorded. Amen. In the Amen. sight of the Lord. Amen. We shall reap. Amen. God bless to all our viewers. Amen. Wala tayo ng Panginoon. And also, Evangelist Romar. Amen. See you soon. See you, friend. Thank you so much, Pastor Lizelle and Pastor Dennis, sa inyong time. Salamat sa inyong story. Salamat sa inyong testimony. Sabi ni Pastor Jerv, dapat abutin tayo ng 3 hours. Dapat ituloy lang kasi may kape pa ako. Salamat mga kapatid sa inyo pong patuloy na panunood sa ating pong programa, Project Purpose. Ang ating pong purpose dito ay to help somebody find their purpose. Once again, thank you so much, Pastor Lizelle, Pastor Dennis. Thank you so much for your testimony. Salamat sa inyong sacrifices. Salamat sa inyong story. Salamat sa inyong testimony. And I hope and I believe someone in the chat, someone in the viewership ay makakuha ng lesson at na-inspire sa inyo. Nakakatuwa, nakaka-bless ang inyong story. At kanina gusto ko nang humagulhol, kaya lang bawal na nasa live tayo mga kapatid. At salamat sa inyong time. Sana bumalik ulit kayo, makapagkwentuhan ulit tayo sa susunod na episode. And once again, mga kapatid, thank you so much for your support. Thank you so much for tuning in. And this is Project Purpose episode number 5. I have with me Pastor Dennis and Pastor Lizelle. We say thank you to everyone. My name is Mar, and God bless Thank you everybody. po.